Patuloy pa rin ang rescue operation ng Philippine Navy sa mga biktima ng pagbaha sa Araneta Avenue dito sa lungsod ng Quezon. Naroon ang aming kasama si Kirby Cristobal, mag-uulat live. Princess, tama ka dyan. Hanggang sa mga oras nito, gabi na nga ay nagpapatuloy pa rin ang rescue operations ng Philippine Navy at ng iba pang mga rescue volunteers. Dito yan sa may bahagi ng Araneta Avenue, particular yan sa may Barangay Tatalon at dyan sa may area ng E. Rodriguez. Princess, kanina ay sumakay mismo tayo sa amphibian at tayo mismo ang nakasaksi kung paano ang ginagawa ng Philippine Navy sa pag-rescue doon sa ating mga kababayan. Malalim, Princess, talagang lagpas sa tao ang tubig dito sa may Tatalon, kaya't yung ibang mga residente ay talagang nagpupumilit na sumakay mismo doon sa amphibian. Ngayon, Princess, ay ongoing pa rin at yung kanina na pumutok na high tension wire dyan sa may bahagi ng Araneta ay inaayos na sa ngayon ng Meralco, kaya inaasahan natin magtutuloy-tuloy at wala nang magiging aberya yung iba pang mga problema pagdating dyan sa bagay na yan. Princess, sa ngayon medyo marami-rami ng mga evacuees ang nandirito ngayon sa may Santo Domingo Church, kaya't patuloy naman yung pagbibigay ayuda ng iba't ibang local government units at iba pang mga ahensya ng gobyerno, partikular ang DSWD at ang DILG para sa pagtugon dun sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ngayon nga, Princess, kasama natin ngayon dito sa ating sa site ang CPO ng Philippine Navy, si CPO Mercado at CPO Trimolor. Sir, tanungin ko lamang, sir, kamusta po ang rescue operations natin sa ngayon? Sa ngayon, smooth naman ang pag-prepare namin sa mga tao na gustong makauwi sa kanilang tahanan. Kaya hanggang ngayon, patuloy pa rin kaming mag-prepare hanggat hindi pa humuhupa ang tubig dito sa Quezon Avenue hanggang E. Rodriguez. Oh, sir, napansin natin medyo bumaba na po yung tubig. Ano po yung pinakadirektiba natin sa ating mga tauhan na paano po natin matutulungan yung ating mga kababayan? Sa ngayon, tutulungan natin sila hanggang may tubig pa nga dito sa E. Rodriguez. At antabayan natin na sakali na kung may masasakyan na sila at saka tayo magpo-pull out dito. Okay. Princess, kasama ko rin si PO Trimolor. Ito, hands-on sa amphibian. Siya mismo yung tumutulong dun sa ating mga kabayan. Sir, kamusta po yung pag-handle nyo? Nakita po natin kanina, marami po yung ating mga kababayan na gustong sumakay po ng amphibian, pero kailangan limited lamang po dahil baka hindi po kayanin yung passengers. Paano po natin ito ina-handle? Ayun nga sir, kanina po sir, di ba yung sitwasyon natin kanina, nakikiusap po kami sa mga standing na pasahero na sana po unahin natin yung hanggang kapasidad lang ng amphibian po. Kasi pagka nag-over tayo crowded sa loob, baka pwede tayong madisgrasya doon, sabay-sabay po. Kaya kami hiningin po namin yung konting unawa at pasensya po ng mga standard passenger na ipiperin din naman namin sila hanggang sa matapos po, wala pong tulugan to. Hanggang nandito po yung amphibian na to, hanggang tumatakbo po, tutulungan po namin sila ma-iperi ko hanggang saan sila pwedeng pumunta. Okay. So, isa sa mga napansin ko, yung iba po nating mga kababayan ayaw magpa-rescue, ang hinihingi po ay pagkain. Ano po ang itinutugon natin sa kanila? Ayun nga po sir, bawat pupuntahan po namin pamilya na lubog, ang gusto po nila pagkain. Yan po unang hinihingi nila. Talagang ayaw po nila po pa-rescue ayaw po nila umalis ng bahay. Ang gusto nila pagkain. Tuwing dadaan po tayo, nakikita nyo naman po, hiningi nila pagkain. Hanggang ngayon, pagkain po talaga. Kaya kailangan po sana kung may pagkain po sana ang dala, mga relief goods, na dapat iba to na po sa mga bahay-bahay na habang nakakaano po tayo. Habang peri para dire-diretso po yung ating operation. Okay. Yan si PO3 Moral, galing yan sa Philippine Navy. Dito naman sa may kaliwang banda ko, kasama ko naman ang isa sa mga rescue volunteer, Princess, si Rescue Officer Carlo Valenzuela. Carlo, kanina napansin ko yung pag-rescue nyo doon sa isang buntis at 2 bata. Kamusta ngayon ang mga sitwasyon nila? Yun nga po, kinuha natin sila doon sa evacuation center dahil manganganak na po siya. So ginamit natin yung maliit na rubber boat ng Army, kasama natin silang kinuha yung buntis at binigyan siya ng paunang lunas hanggang sa tumawag na po tayo ng ambulansya para madala po siya sa ospital. So nung nai-transport naman siya sa ospital, stable naman yung condition niya at mukhang magiging maayos naman yung kanyang panganganak. Yung 2 bata, kamusta, Carlo?
So yung dalawang bata po ay nakuha dun sa loob ng barangay. Ginawa po ng ating rescue team ay pinababa lang po yung temperature nila, ay pinataas po dahil medyo giniginaw na nga. Binigyan sila ng paunang lunas, binigyan sila ng thermal blanket, kinuha natin ng kanilang vital signs at stable naman silang naibalik dun sa evacuation center. Okay. Hanggang kailan kayo magtatagal dito mismo sa may Araneta Avenue? Hanggang may tubig, hanggang kasama namin yung mga tropa natin dyan sa Navy at saka sa Army. Tuloy-tuloy ang pag-volunteer namin dito. Alright, maraming salamat sa inyo. Ayun nga, Princess, yan si Carlo Valenzuela, kasama sa mga rescue volunteer ng Rescue 926. Princess, na makikita mo naman bukas na bukas ang isip ng mga tao sa pagpabayanihan. Philippine Army, Rescue Volunteers at yung iba pa nating mga kababayan, nakikiisa sila para maiwasan natin syempre yung disgrasya na inaasahan natin at hindi nating inaasahan na pwedeng mangyari anumang oras. So sa ngayon, Princess, normal pa naman ang sitwasyon. Medyo umuulan na ulit. Kanina tumigil na yan. At pinakamaganda, bumaba na yung level ng tubig at nagpapatuloy pa rin ang rescue operations dito sa Araneta Avenue. So yan na muna yung pinakahuling balita mula pa rin dito sa Araneta Ave. Princess? Kirby? Yeah, go ahead. Yes, Kirby, kanina nasabi mo kanina na for example yung iba nga ng mga kababayan natin ay nailikas nga pero yung iba ayaw nga umalis sa kanilang mga tahanan. Pero ang request nila is mabigyan pa rin sila ng mga pagkain. Tinutugunan ba ito ng DSWD? Okay lang ba ito sa kanila? That's right, Princess. Ang pinaka-sistema kasi sa ngayon, kanina nung sumama tayo mismo, yung team natin sa Amphibian, talagang yung ating mga kababayan ay ayaw magpa-rescue. Ang problema kasi, dahil mataas ang tubig, hindi na sila makalabas para bumili ng pagkain. So ang hinihingi nila ay ang mga pagkain. Ang problema, Princess, sa tuwing pupunta tayo rin sa malalim na area, wala pa masyadong tugon yung DSWD dahil ang first priority muna ma-rescue yung ating mga kababayan. Pero sinecure naman nung mga local government units dito sa area na dito sa may Santo Domingo Church, bumabagsak lahat ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan, especially yung mga relief goods, kung giniginaw, may mga blankets dito, at kung ano pa yung mga pangangailangan, especially sa pagkain, Princess. Alright, Kirby. Maraming salamat sa iyo at mag-iingat ka dyan.